Na yung taong 2024, ang daming panlalamig, ang daming problema, maraming testings. Pero merong tinuturo ang ating Panginoon doon. Hindi sayang yun. Dahil pwedeng gamitin iyon na maging panggatong para sa ating mga apoy. That's why this 2025, gusto ng ating Panginoon in this supernatural season to reset the fire of your faith, to reset the fire ng kanyang mga mananampalataya, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga believer. Gusto niyang i-reset, maibalik tayo, ma-revive tayo, yung mga apoy natin na unti-unting nawawala sa ating panlalamig sa Kanya. Panlalamig natin dahil din sa sarili nating kagagawan for entertaining the things na hindi natin dapat ini-entertain. Mga pagtingin natin sa mga bagay na hindi na dapat nating gawin. That's why sabi po sa 2 Timothy verse 1 verse 6 to 7, sabi po dito, in Amplified Version po ito. That is why I will remind you to stir up, rekindle the embers of, fan the flame of, and keep burning the gracious gift of God, the inner fire that is in you by means of the laying of my hands with those of the elders at your ordination. Ang sabi po dito, kaya nga pinapaalalahanan ko kayo na patuloy kayong magpaapoy. Padatilihin yung apoy na meron kayo. Ano yung apoy na yun? Yung nasa puso ninyo. Yun yung pananampalataya ninyo. Ninaanyayahan tayo na panatilihin, alalahanin yung apoy na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Na inano sa atin. God wants to reset. Kasi dahil sa panlalamig natin, nawawala tayo. Unti-unti tayong nanghihina, unti-unti tayong inaalis at winawala nito. That's why God wants us to rekindle the embers, the fan, flame of, and keep burning. Patuloy kayong mag-apoy. That for that gracious gift, ito yung ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung apoy na nasa ating mga puso, ang ating pananampalataya. Dahil nga po sa sobrang dami ng mga pagsubok na naranasan natin, alam niyo po ba, behind those things na nangyayari sa buhay natin, yung mga situations, yung mga circumstances, yung mga talagang panghihila sa atin para tayo manghina, para tayo lumayo, para tayo malamig, there is a spirit behind it. It is the enemy. Ano po ba yung kay Job? Di ba inalaw ng ating Panginoon na itest si Job? Pero sa kaya lang, hindi pwede siyang patayin. Sa kaya lang na pwede at kailangan niya. Ninayaan ng ating Panginoon na itest si Job para lang makalumabas siya na mas maganda. Isang purong ginto yung magiging pananampalataya niya. Inalaw ni Lord na itest siya ni Satan. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Na kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, inaalaw yun sa atin ng ating Panginoon. Hinahayaan tayo ng ating Panginoon na matest para maipakita at makita, ma-reveal yung ating pananampalataya. Ano ba yung nasa sa loob natin? Kasi kung hindi iti-test kung ano yung nasa loob natin, hindi makikita ano ba talaga ang nasa loob. Puro ba, ginto ba, o bato? That's why God wants to test us. And God allows pain, situations ng buhay natin. Inalaw ni Lord lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, yung mga tao na nanakit sa atin, mga bagay na narinig natin. Inalaw lahat ng ating Panginoon, yung mga financial struggles natin, yung family natin, yung lahat ng mga nangyari sa buhay natin. Para i-test tayo, hayaan tayo. But behind those things, it is the enemy. That's why ngayong 2025, ayaw na ng ating Panginoon yun. God wants to reset. Gusto ng Panginoon na kumilos sa inyo, ipaalam sa inyo, ipaalala sa inyo, I am doing something sa buhay nyo. Ngayong 2025, hindi ko nahahayaan yun. Hindi ko nahahayaan na manlamig kayo. Hindi ko nahahayaan na maago kayo. Hindi ko nahahayaan na mawala kayo. Dahil sabi nga, taking back a ground what the enemy has stolen. Taking back ground what the enemy has stolen. Sa Tagalog po ang ibig sabihin yan, pagbawi ng ninakaw ng kalaban. Na kapag nangihina tayo, sino po ang mga spirits behind it of it? It is the enemy. For the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Yun yung trabaho ng kaaway. Kaya hindi natin napapansin, bakit sobrang struggling ko, sobrang hirap ko, hindi yung mga tao sa paligid natin, family natin, or anuman. But it is the enemy using that situation para panghinain ka, para mawala yung pananampalataya, para mawala yung fire mo. The enemy take
po, ano po yung ninakaw at ninanakaw sa atin ng ating Panginoon? It is our zeal, our fire, and joy. That's why for the year 2025 po, gusto ng ating Panginoon to revive His people. God wants to revive yung ating pananampalataya. For God is doing something in our life.